Paano magnegosyo kahit full-time ka sa trabaho? Ako nga pala si Axel at mahigit na 20 taon na dito sa Italia at may 5 taon na experience sa pagninegosyo. At kung katulad kita na may trabaho, full-time sa trabaho, o kahit hindi ka OFW, at gusto mong magkaroon ng negosyo at hindi mo alam kung paano, so, tapusin mo itong video na ito para malaman mo kung paano magnegosyo kahit may trabaho ka o kahit na nakalipin ka pa. So, bago ang lahat, may kukwento muna ako sa inyo. 5 years ago, okay naman yung kita namin. Okay naman yung kinikita ko. Alam niyo po yung pakiramdam na sakto, walang na tatabi o basta saktuhan lang. At ang totoo naman sa realidad natin, ito man sa ibang bansa o dyan sa Pilipinas, ang totoo niyan walang eksaktong budget para sa mga katulad natin. At ayaw ko yung pakiramdam na sakto. Yung iniisip mo pa lang na, dahil may mga pagkakataon talaga na unexpected na expenses na dumarating talaga yan. At maraming pagkakataon nga na nangyayari sa amin yan. Pero sa awa naman Diyos, hindi pa naman kami kinakapos. Pero yun ang ayaw ko yung ganung pakiramdam. So naisip ko po na magkaroon ng extra income. So naisip ko pong maggawa at mag-isip ng isang produkto o kahit na anong maibebenta para magkaroon po kami ng extra income. At ayun nga, naalala ko noong 5 years ago, naikwento na nung asawa ko na gumagawa ng siopaw yung hipag ko doon sa Reggio Calabria, dito din sa Italy. At bigla akong naalala, sabi ko, bakit ko kaya hindi pag-aralan o gawin yung siopaw? At hindi ko po naisip kung saan at kung paano ko ibebenta. Basta gumawa at naggumawa lang po ako gumawa kami ng siopaw at pagkagawa, so unang subok, so hindi po muna namin ibenta. Pangalawang subok, so ibinenta na po namin yun sa pinakamalapit na pwede namin pagbenta dahil hindi ko nga po alam kung saan yun ibebenta. So sa kabutihang palad naman po, kami po ay nakabilong sa isang grupo, sa isang born again church, at ayun nga, sa mga kapatid namin sa iglesia, doon ko po unang ibinenta. So alam ko na yung siopaw namin hindi pa naman talaga pwedeng ibenta po sa labas, pero gusto ko talaga magbenta. Yun ang purpose ko, magbenta. Sa kahit na anong paraan, gusto ko magbenta. Dahil hindi ko nga po alam kung saan ko ibebenta. So, nabenta naman. At sabi ko sa kanila, meron kaming siopaw na ginawa. Gusto nyong bumili. Bumili naman sila bilang suporta. Pero, sabi nila, bro, hindi mo pa, kailangan pang improve. Pero, ang punto naman doon, at least, nakapagbenta ako. So, na-improve. So, sabi nung mga iba naming churchmate, so bro, pwede na, okay na. Pero sa loob-loob ko, kailangan pang improve. Pero ang gusto ko talaga magbenta para magkaroon ng additional income. At yun nga po ang nangyari. Hindi ko pa rin alam kung saan siya ibebenta. Ang nangyari po noon, mayroon po akong trabaho na mayroon pong bar na malapit dun sa trabaho ko. At alam niyo yung yung may dalang supot
doon ko po, hindi po ako talaga nahihiya na mag-alok doon sa mga Pilipino. Doon ako nagbenta dahil hindi ko pa alam kung saan ko po ibebenta. At dahan-dahan po, ayun, unti-unti, nagkaroon ako ng idea kung saan ko ibebenta na nag-alok-alok ako sa train. Meron po akong bisikleta, dala-dala nilagay ko sa bisikleta. Basta hindi ko po alam kung saan, yung eksakto na kung saan ko talaga siya ibebenta. At ang nangyari po noon sa kabebenta ko, doon ko po nagkaroon po ako ng idea o may nakapagsabi sa akin sabi sa akin, i-post ko daw po doon sa isang grupo doon sa Facebook. So yun, doon po ako nag-post. Ayun, nagkaroon po ako ng mga deliveries. So yun po ang kwento. So ayun po. So kung ikaw ay gustong magkaroon ng negosyo. So ang alam ko lang po doon dati noon, pag sinabing negosyo, meron kang tindahan, meron kang physical store, yun talaga ang pagkakaintindi ko sa isang negosyo. Meron kang physical store, meron kang tindahan, pero hindi pala ganun pala. Basta meron kang market o basta meron kang customer, ano na pala 'yon? Negosyo na pala 'yon. 'Yun po ang pagkakaintindi ko ngayon. Ngayon naintindihan ko na po na basta meron kang customer, isa, dalawang customer, tatlong customer, ano na po 'yun pala. Nagninegosyo ka na pala ng. Yun nga lang, iba yung pagkakaintindi ko dun sa pagnenegosyo. So, ayan, dumako na po tayo dun sa tanong na kahit full-time ka, kahit nagtatrabaho ka, at gusto mong magnegosyo, ito lang po may titip ko po sa inyo. So, wag ka po kayong gumaya sa akin na gumawa agad ng produkto, hindi alam kung saan ibebenta. So, hindi naman tayo pare-pareho na meron tayong kinabibilangan na grupo. Pero, kung meron naman kayong mga kamag-anak, so sure naman yan, doon nyo benta. Pero, pinakamaganda talaga, maghanap muna po kayo ng mapapagbentahan o yung market nyo. So, hindi na mahirap po yun. Number 1, may Facebook kayo, lahat may Facebook. So, doon nyo po ibenta. Doon nyo po ibenta at napakadali na po magbenta ngayon. Napakadali na po mag-umpisa. Basta isipin nyo kung saan nyo ibebenta. So, number 1 tip ay sa Facebook nyo. O kaya doon sa Facebook group. Yun po. At huwag kayong matakot na may kaparehas kayong produkto na ibebenta. Basta ma-experience nyo magbenta. Pag ang inyong produkto hindi nabenta, walang kwenta. Ang may papayo ko sa inyo, kung mag-uumpisa kayo ng negosyo, alam nyo kung saan nyo ibebenta. Yun po ang number 1 tip ko po sa inyo. At number 2, dapat po kayo na maging handa dun sa mga bagay na darating na hindi nyo inaasahan. Katulad ng bigla na lang po may mag-order sa inyo dun sa produkto na ibinibenta nyo. At ang pinakamaganda po sa katulad po natin na may mga trabaho, kumbaga nagiging advantage po natin yun dahil po ang negosyo po hindi yan araw-araw po may benta. Kaya maganda kung gusto niyo po talaga magnegosyo, wag niyo pong anuhin na nakakasagabal yung inyong trabaho. Kagaya ko po, ako sa trabaho. Ang trabaho ko po ay 9 to 3:30 hanggang 4. Yan. At pagkatapos ho nun, ang ginagawa ko, dun po ako nagtitinda o nagbebenta after ng trabaho. Kaya nung nagkaroon po kaya nung nabuntis po si Mrs.,
ayun, boom. Doon na po ako dahil po dati, every weekend lang po kami nagbebenta, gumagawa ng siopaw. Pero nung nabuntis na po si Mrs., ayun, ginawa ko na pong halos everyday yung pagbebenta. At yun po ang aking sa inyo. May share po sa inyo, at kung nagustuhan niyo po yung aming yung itong video na ito, at kung may tulong po sa inyo, so huwag niyo pong kalimutang i-like and follow and share, at upang sa gayon makatulong din po sa iba na nag-iisip kung paano magnegosyo. At sa mga susunod po na video natin, so mag-comment po kayo diyan para mapag-usapan natin kung ano yung mga bagay na gusto nyong pag-usapan. At yun nga, nabanggit ko nga po pala na bebenta po kami ng siopaw. Ang siopaw po namin, so Milan area lang po ang aming kayang tawag dito, mabigyan o makuha yung order, no? Pero kung kayo naman po ay kahit sa bagay, kung ano naman po kahit taga London, taga Switzerland, taga France, may mga customer po din ako diyan, no, na naliliga dito sa Milan, Italy. Ayun. So kung gusto niyo pong mag-order, silipin niyo po yung aming page na Maxstar Siopaw. Ayun po. At ilalagay ko po yan dyan sa description. At para makita nyo po kung saan po kayo kung gusto nyo pong mag-order ng aming siopaw. So hanggang doon lang po. Sa susunod po uli na video. Maraming pong salamat. Mag-ingat kayo lahat, and God bless po.